Hello po. Hello everyone. Magandang gabi po sa lahat. Yung i-share ko po ngayong gabi ay punta po tayo sa Philippians 4 verse 4 to 9 po. Basahin ko po muna yung Philippians 4 to 9. Ang sabi niya po rito, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Pakitaas po. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang, pakitaas po, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Bilang pagtatapos, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at pakitaas po, kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Thank you, Lord, sa pagbasa ng mga salita mo, Panginoon. Yes, Lord. Thank you for tonight, Lord. Muli, Lord, salamat dahil pinagsama-sama mo kaming muli, Lord God, para sa aming prayer meeting na to, Lord God. Bagamat kami po ay wahiwalay, Panginoon, iisa lang po yung Espiritu na aming ginagalawan, Lord God. I pray, Lord, na samahan mo po kami sa aming prayer meeting. Pangunahan mo po kami, Panginoon. At yes, Lord, humihingi po ako ng tawad, Lord God, sa lahat ng mga nagawa naming kasalanan sa iyo, Panginoon. Make us worthy, Panginoon. Gawin mo po kaming karapat-dapat sa aming magawain, Panginoon, to glorify your name. Kung meron po kaming nasabi, naisip, nagawa na hindi kalugod-lugod sa iyo, Lord God. Have mercy on us, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon. Patawad po, Lord God. Maraming maraming salamat, Lord God, sa kapatawaran, sa pagmamahal mo po sa amin, sa grace and mercy mo, Panginoon. Thank you, Lord. I pray, Lord, na kayo po yung mangusap sa akin ngayong gabing ito, Panginoon. Holy Spirit, pangunahan niyo po ako. Kung ano man po, Lord God, yung mensahe ng Panginoon, I do believe na kayo po, Lord God, yung nagsasalita on my behalf. Thank you, Holy Spirit. Kayo po yung manguna. Kayo po yung magsasalita on my behalf. Thank you. Maraming salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Ah, sige, balikan po natin yung yung verse 4. Yung verse 4, 5, sabi niya po dito, di ba? Magalak kayo lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Dito, no, during bad times, or even bad times po sa buhay natin, or any circumstances, or any disagreements po na meron tayo sa buhay natin, um, ano lang po, magalak lang po tayo kasi naniniwala ko na ang Panginoon kasama natin kung ano man yung meron tayo, pinagdadaanan natin, naniniwala ako na kasama natin si God every day, every seconds of our lives, kasama natin siya. So manatili lang tayo sa Kanya dahil naniniwala ako na kapiling natin ang Panginoon. So inuulit yung magalak tayo, magalak lang po tayo, magpuri lang po tayo sa Kanya kasi yun yung nais niyang ipagawa sa bawat isa sa atin. At sabi niya nga dito sa 5, di ba, ipadama ninyo sa lahat ng inyong kabutihang loob, malapit nang dumating ang Panginoon. So ang gusto niya pong mangyari yung ipabatid natin sa lahat ng tao, lahat ng mga ginawa natin, lahat ng kabutihang loob natin, katapatan natin, lahat ng mga mabubuting bagay na ginagawa natin sa kapwa natin, ipadama natin sa kanilang lahat. Kasi sabi nga, um, ipadama natin sa mga kapatid natin yung kabutihan natin sa kanila.
So maging tapat tayo sa kanila kung meron po silang mga pinagdadaanan, pwede tayong maging kasama nila. Kaya sabi nga, ipadama natin yung concern natin sa ating mga kapatiran na kung meron man silang pinagdadaanan, i-comfort natin sila kung kinakailangan. So yun nga, yung kabutihang loob ay ipadama natin sa ating mga kapatiran. Uh, ano natin, let them know na we care for them. So ayun lang po, ipadama natin na tayo ay, na lahat yung kabutihan loob natin sa kanila, sa yung katapatan natin ay madama nila at ipadama natin sa kanila. Kasi malapit nang dumating ang Panginoon. So yun nga, dahil malapit nang dumating ang Panginoon, ano ba yung dapat nating gawin? Yung gumawa ng mabuti, di po ba? So gawin natin yung nararapat, gawin natin kung ano yung gusto ng Panginoon. Gawin natin yung, kung pinili niya tayo, hinirang niya tayo, kaya kung ano yung pinapagawa niya sa atin, gawin po natin. Kasi malapit nang dumating ang Panginoon, kaya dapat natin gawin kung ano yung nais niyang ipagawa sa bawat isa sa atin. Sundin natin siya, lahat ng mga yung mga kautusan niya, gawin po natin. Kung hindi man natin, I hope and I pray na ginagawa po natin yung mga kautusan ng Panginoon kasi bilang Kristiyano po, alam natin yung mga hindi at hindi dapat gawin. So naniniwala naman ako na lahat tayo alam natin yung dapat natin gawin. Dahil sa malapit na yung dumating ang Panginoon, gawin po natin yung mabuti. Gawin po natin yung na dapat na gawin natin sa kapwa natin sa bawat isa sa atin. Sabi nga din sabi niya sa verse 6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Batid naman po natin lahat, di po ba, na bawat isa sa atin, hindi naman lahat tayo mayroong mga pinagdadaanan. May mga kapighatian, may mga alalahanin sa buhay, may pinagdadaanan. So, ang sais po ng Panginoon, huwag tayong mag-worry sa mga ito. Huwag nating alalahanin. Ang nais niya mangyari po ay isurrender natin sa Kanya. Isurrender natin sa Kanya. Instead na mag-worry tayo, manalangin tayo ng may pasasalamat na kahit hindi pa natin natatanggap yung mga kasagutan sa mga problema natin, kung anong merong alalahanin natin, pasalamatan natin ang Panginoon kasi naniniwala ko na kapag tayo ay nananalangin, ang Panginoong Diyos natin ay nakikinig, narinig niya tayo. So, kahit hindi pa natin natatanggap yung mga idinudulog natin sa Kanya, naniniwala ako na in His perfect time, kung nararapat talaga para sa atin, yung mga panalangin natin, ipapagkaloob niyo po sa atin. Kaya sabihin lang natin sa Panginoon, sabihin natin sa Kanya, ano ba yung mga pangailangan natin? Sabihin natin sa Kanya, ano ba yung gusto natin? Ano ba yung mga pangarap natin? Ano yung gusto natin mangyari sa buhay natin? Sabihin natin sa Kanya lahat. Idulog natin sa Kanya lahat kasi naniniwala ako na ang Diyos nakikinig sa atin. So, pasalamatan natin siya na in His perfect time, lahat naman po yung nais natin or nais niya para sa atin ay ipapagkaloob ng Panginoon sa atin. So ang nais niya lang po ay patuloy tayo manampalataya sa Kanya, manalig, manatili. Huwag tayong mawawala na kahit anong pinagdadaanan natin sa buhay, yumakap lang tayo sa Kanya kasi naniniwala ako ng Panginoon laging nakayakap sa atin. Hinihintay niya lang tayo, hinihintay niya tayo palagi na huwag tayong mawalay sa Kanya. Kaya ano po yun, ano man yung mga pinagdadaanan natin, ipagkatiwalaan natin sa Kanya. At sabi niya, di ba, ang kapayapaan at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa ating mga puso at pag-iisip. Yun nga po, kapag hindi tayo nag-worry, kapag lahat dinulog natin sa Panginoon, so worry-free tayo, wala tayong iniisip kasi alam natin ang Panginoon ang bahala sa buhay natin. So yung kapayapaan na hindi kayang maunawaan ng tao, hindi natin kayang maunawaan, ay ipagkakalo sa atin ng Panginoon. Yung peace sa puso natin, sa ating kaisipan, yun, igagard po ng Panginoon sa atin. Kaya yun po, magtiwalang tayo sa Panginoon. Tayo, dahil naniwala ako na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan, na
yung kapayapaan sa puso natin, sa isipan natin, ay makakamtan natin dahil kasama natin ang Panginoon. Dahil naniniwala ako na si Lord, patuloy niya tayong niyayakap. So, yun po, wag tayong mag-worry po sa mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay natin kasi naniniwala ako ng Panginoon may purpose siya sa bawat isa sa atin na hindi habang buhay nakasadlak tayo sa problema kasi naniniwala ako na ipagkakalob ni Lord yung walang hanggang pagpapala, yung pagpapala na gusto niya para sa atin. Naniniwala ako na ipagkakalob ni Lord sa atin yon. Basta magtiwala lang tayo sa Kanya, maniwala tayo na ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa mga pangangailangan natin. Katulad ko nga po, during those times na grabe yung pinagdadaanan ko, hindi pa ako Kristiyano noon. Grabe talaga, parang yung langit at lupa nakadagan sa akin. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord, kay Pastor Nags, kay Sister Charm, dahil sila yung nagdala sa akin para makilala ko ang Panginoon. Grabe, grabe yung ginawa ng Panginoon sa akin. Yung after na ma-deliverance ako ni Pastor Negs, grabe yung transformation. Unti-unti, binabago niya ako. Unti-unti, ano man yung mga problema na meron ako, unti-unti, nawawala. Unti-unti, nagkakaroon ng kasagutan. So, hindi niya ako iniwan, hindi niya ako pinabayaan. So, surrender ko lang lahat kay Lord. Ang lahat ng meron ako, lahat ng pinagdaanan ko. So, thank you Lord kasi lahat ng mga ito, napagdaanan ko na to ay unti-unti napagtagumpayan ko kasi kasama ko si Lord. Salamat nga po kay Pastor Next. Salamat ka rin kay Sister Chan. Talagang hindi ko makakalimutan kasi siya yung nagdala sa akin sa Panginoon. Nakakilala ako sa Panginoon. So talagang utang na loob ko kasi kung hindi sa kanya, sa kanila, siguro wala pa ako dito. Siguro out of nowhere. Parang din ako, ah, isang blank Kristiyano. Thank you Lord dahil nakakilala ako sa Panginoon. Yun po yung pinagsasalamat ko sa Kanya na kahit anong pinagdaanan ko, lahat po unti-unti napapagtagumpayan ko po. May mga kasagutan sa lahat ng mga prayers na meron ako. Naniniwala ako na dinidinig ako ng Panginoon. Yun po yung testimony ko. Talagang grabe yung ginawa ng Panginoon sa akin. Yung transformation, grabe yung transformation na ginawa ng Panginoon sa akin dahil pinatatag niya ako sa aking pananampalataya. Dati-rati doubtful ako sa mga ano ba talaga, ano ba yung talaga bang narinig ako ni Lord. Tinanong ko talaga si Lord dati yon pero nung nagsisisi din ako kung bakit ko siya tinanong, pero hindi ko naman siya sinumbatan, nagtatanong lang ako. Pero thank you Lord kasi binuksan niya yung isip ko, yung puso ko. Ngayon po ay totally uh, sinurrender ko na yung buhay ko sa Panginoon. So kung ano man yung nais niya para sa akin, ipinagkakatiwala ko ito sa kanya kasi naniniwala ko na ang lahat na maganda ay ibibigay sa akin. Kasi yun nga ang plano ng Panginoon, di ba? Lahat ng mga gandang bagay, ipagkakaloob ng Panginoon sa atin. Kaya yun po yung sa verse 8 naman po, sabi, bilang pagtatapos, ayun nga po, sabi niya, this reminds us, no, yung i-focus natin yung isip natin, yung kaisipan natin sa mga bagay, sa mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, kagalang-galang. Ayun po yung nais niyang gawin natin. No, nire-remind tayo ng Panginoon na yun yung nais niyang gawin natin na maramdaman natin. Kaya yun nga po, sabi niya po dito sa isagawan ninyo ang lahat ng inyong natutunan. So lahat ng ating natutunan, lahat ng ating narinig, natanggap at nakita kay Apostol Paul ay sundin lang po natin dahil kapag ginawa po natin, sinunod natin ito, naniniwala ako na ang Panginoon ay sumasa atin, na yung kapayapaan ng Panginoon ay nga, ay ipagkakalob sa atin. Yung kapayapaan na nanggagaling sa Kanya na He will guard our hearts and minds. Kaya huwag tayong matakot dahil kasama natin ang Panginoon.
Ayun nga po, yung kabuuan po nung verse na binasa ko ngayong gabi ay ito mo, ini-encourage niya tayo mga believers na patuloy na magalak at huwag tayong mag-worry sa mga bagay-bagay. Ang nais niya ay manalangin lang tayo, um, isurrender natin sa Kanya ang lahat ng pangangailangan natin, lahat ng pangangailangan natin, ipagkaloob natin sa Panginoon. At yung promise niya, yung kapayapaan sa puso, ay ipagkakalob sa atin yung na niya yung hearts natin, yung minds natin at ini-instruct niya rin tayo na bilang believers no, mag-focus lang po tayo sa mga bagay na totoo, bagay na kapuri-puri, yung nais ng Panginoon para sa atin. Sabi nga doon sa 1 Thessalonians 5:16 and 17, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin. Ayun po yung last word ni God, ay yung magalak tayong lagi at palagi tayong manalangin. Yan po yung sabi ng sa Thessalonians 5:16 and 17. Yun lang po yung word ni God for today. All glory to God po. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.